Magandang araw mga kaibigan. Ito po, may update tayo tungkol sa suspension ni Cebu Governor Gwen Garcia. Sino ang nasa likod nito? Sino ang utak? Ito, may post si Teo Moreno. Sabi niya, ha 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 ha. Is it Duterte's fault again? You are really different, Governor Gwen Garcia. Imagine you committed a sin, but now you are suspended. Is it Digong's fault? So if you are no longer suspended, is it okay? Ang basehan ni Teo Moreno, ito may official statement na pinalabas ng gobernadora. Basahin ko ha. Official statement of Governor Gwendolyn F. Garcia on the preventive suspension order. I would also like to clarify a few facts, sabi ng gobernadora. Number 1, the complainant Moises Garcia de Farin is the founder of the Duterte Riders team and is openly affiliated with partisan political groups. Number 2, the suspension order was issued by Ombudsman Samuel Martires, a known Duterte appointee, and was released with barely 2 weeks before the elections. Number 3, the suspension is illegal as it violates Section 26 of the Omnibus Election Code, which explicitly states that any public official who suspends any elected provincial, city, municipal, or barangay officer without prior approval of the commission shall be guilty of an election offense. This applies during the official election period, which for the May 2025 election runs from January 12 to June 11, 2025. No COMELEC approval was secured prior to the issuance of the suspension. So, yun po ang statement ng suspendidong governor. By the way, 6 months preventive suspension itong ipinataw ng ombudsman. Okay. Magbasa tayo sa mga comments. Teo Moreno, si Digong na-detain sa The Hague, kasalanan niya pa rin. Mark Anthony Lugay, Moranag si Auntie Claire, si Tita Gwen. I-blame na lang tanan kay Tatay Digong. My fellow Cebuanos, it's as clear as the morning sun. Governor Gwen has no respect for PRRD at all, contrary to what she publicly declared that she respected the former president. Ipakita nato sugbo ang atong unified vote karong May 12 to replace the leadership in Cebu Capital. Okay, narinig ko nga si Governor Garcia sa isang speech, sinasabi niya na wala siyang binitiwang masamang salita laban kay Pangulong Duterte at nire-respeto pa niya. But this time, nasuspend na siya, nakakulong na si Tatay Digong sa Netherlands, tapos meron ng pahiwati na yung nag-file ng kaso, aliado daw ni PRRD, tapos yung ombudsman na
ombudsman na nag-suspend sa kanya is appointee ni Duterte. Grabe, no? XT Flores, sabi niya, hinay-hinay nagtuyok ang lamisa. Thank you, Lord. Paulo Escudero, himikin na for life. Yan, si Gwendolyn. Dear you, yan, Saba Gob, baka na kay ka ayaw sigig pakalimpyo kay daghan man pud anomalya sa una pa. Oh, marami daw siyang anomalya nung una pa. Ito yung reklamo is parang nag-issue ng permit ang gobernadora sa isang grupo na walang necessary documents from DENAT. Yun yung basic issue dito. Maan Mendoza, dapat kinakasuhan yung ganyang mahilig mangdamay sa pangalan na wala namang connection sa issue. Kasi parang sa dulo ng bintang o resulta ng statement, may pag-aakusa doon sa dinadamay na pangalan. Jesse Rosales, laking pagkabuang yun, ana ni Gwen. Wala na siya tamang pag-iisip. Che Larsen, isa raman guro ang punuan ng mga anti-Duterte, dawat-dawat na lang kay Manisi Kapa. Princess Cabilla, grabe ang power ni Tatay Digong. Kalungot lang gihapon sila maskin 1 month kapin na nga nakadulog. Grabe, no? Nakakulong yung tao. Sobra 1 month na eh. Tapos, may power pa siya na magpasuspend. Grabe. So, lahat na lang ng mangyayari sa mga politiko, Duterte na naman. Wala na, sobra na ang pang-api nila kay Tatay Digong. Kaya, sige lang, kulturang Pinoy, kung sino yung inaapi, nandoon ang simpatya na. Sigurado, maraming magre-react dito sa statement ni Governor Garcia na parang sinisisi pa niya ang mga Duterte sa kanyang suspension. Bibi Sara, na-impeach na nga siya, political survival na. Ang mood ng mga Duterte ngayon is survival. Saan ang power nila na magpasuspend? Totoong in-appoint ni PRRD si Ombudsman Martires. Kaya lang, to me, patas, fair lang si Ombudsman Martires. Supreme Court, ang daming in-appoint ni PRRD sa Supreme Court. Eh bakit hindi nag-issue ang Supreme Court ng TRO bago siya dalhin sa Netherlands? Diba? Kaya I do not agree yung sinabi niya na dahil appointee ni PRRD si Ombudsman Martires, parang may kasalanan o may kamay ni PRRD dito sa suspension. Yung pagiging close ng nag-file ng complaint kay PRRD noon, normal, dating presidente yan eh. But anyway, taong bayan ng musga. Naniniwala pa kayo na may kinalaman si PRRD sa suspension ni Governor Gwen Garcia? Comment nyo ka. Okay, mga kaibigan.